Nandito po tayo para i-change oil natin itong Toyota Innova. So 2014 model po ito. So tara guys, samahan nyo kayo i-change oil natin. I-change oil po tayo, kakailangan natin ng tools guys. So kailangan natin ng 17 na socket or box wrench guys kung meron kayo. Number 17 po yan guys. Pantanggal ng drain plug guys. Tapos syempre kailangan natin ng range para full range para dito sa oil filter natin guys. So ito yung numero niya guys, bali H903-4 yan guys. So ano po ito guys, pantanggal ng oil filter guys. So para dito yan sa oil filter natin. So ito yung model ng oil filter guys. Ito rin kakailangan din natin, obligado kong magpalit guys ng oil filter. So ito po yung numero niya guys. Then para dito yan guys sa oil filter guys, yan, ganyan po. Okay, so siyempre dahil meron kang socket guys na pantanggal ng oil filter, so kailangan mo na extension guys, kailangan para madukot mo siya. Tapos kailangan din ng extension tsaka ratchet guys. Yan po yung mga combination niya guys para may sagawa mo yung pagtanggal nitong oil filter. At syempre hindi ka rin makakapag-change oil guys kapag walang langis guys. Ito, so meron tayong langis na binili guys, yan po, bali 15W40 guys yung niya, viscosity. At syempre kailangan din ng washer guys para sa drain plug. So ito yung numero guys, yan, ito yung numero ng pinaka gasket washer natin guys para sa drain plug. Kasi once at tinanggal na natin yung drain plug guys, hindi natin masabi, baka may masira. So mas maganda palitan na rin natin para hindi magtagas guys. Okay guys, so tara, change oil natin. Ang gagawin po natin guys, i-change oil po natin. Tatanggalin natin itong drain plug guys. So ito yun. So gagamit lang tayo guys ng drain lang natin ito. Gagamit lang tayo ng number 17 na ratchet or socket range guys, na o kaya box range kung meron kayo. Yan po, yun ang kailangan nyo dyan guys. Luwagan lang ito guys, itong drain. Yan, so maluwag na siya guys. Maling gagawin natin guys, yan. So maluwag na guys, pwede na pihitin ng kamay. So kuha ka lang ng sahod guys sa langis. Okay, so tanggalin ko lang, sisirit po yan guys. Yan, yan. Siyempre kailangan may basahan ka rito guys pag di-drain mo siya. Yan, so kailangan natin ng basahan dito guys. So habang di-drain natin yan guys, ang gagawin naman natin, tatanggalin natin yung oil filter sa taas. Sabi ko kanina, kailangan natin oil cap, yung oil range guys, oil filter range guys. So kailangan natin oil filter range para dito sa pagtanggal ng oil filter. So ito yung guys kanina. So kalasin lang yan guys, pasok lang doon. Yun lang po yan. Siyempre kailangan extension guys, extension socket. Ayan siya guys. Okay, so yun, kita nyo guys. Yan. So nakita nyo guys, bali kailangan ng extension socket. Yan po. Tapos pihitin lang ng pakaliwa yan. Kasi pag wala kang extension socket guys, mahirapan kayo magkalas niyan. Ayan, so maganda meron kang extension socket. Okay. Tsaka yung pagbabalik guys, kailangan din yan. Okay, yun yan po. Yan.
So yan, tanggal na natin guys. Okay, so yan po yung oil filter natin guys. Ang punasan muna yung labi nito bago nyo lagyan ng, kung kayong basahan guys, punasan nyo yung labi nung paglalagyan ng oil filter para malinis guys, para yung dumi, tanggal ang dumi guys na nakapaikot. So yan. So ito, kahit hindi nagamitan ng hangin guys, basta patiningin mo lang siya na magdamag, huwag mong gagamitin sa sasakyan. Hayaan mo lang na tumining ng husto yung langis mo, tsaka mo drain guys. Okay na po yun. So hindi mo na kailangan ng compressor. At lalo regular naman ang pag-change oil guys, okay po yun. Basta yung importante guys, regular ang pag-change oil mo ng sasakyan. Every 5,000 kilometers guys ang change oil nito. Okay. So ito po yung bagong filter guys. Yan. Kasi papalit po natin ito bagong filter. Po siya. Yan, nakasil pa. Tatanggalin natin ng seal. Yun guys, bali tatanggalin natin itong seal dito. Plastic po yan guys, so brand new siya talaga. So alam nyo na po yung part number niya guys. Ito oil filter, ang pangalan niya, yan po yung number niya, 90915-YJD2. Okay, genuine po ng Toyota. Oh, yan. Tapos ikakabit na po natin guys. Balik na po natin. So ipipihit lang ito guys. Yan. Pipihit lang po yan, papasok sa thread niya. Tatapat lang. So meron po yung palang o-ring guys ha. Ito, so may o-ring yan. Yun. Yung thread na yan, yun yung papasok doon sa dito guys, dito. Kamayin nyo muna guys para sigurado hindi ma-lost thread. Yan. So yung maintenance ito guys, every 5,000 km change oil. Yan. So kamay lang guys, higpitan nyo lang kamay muna. Yan. Pag mahigpit na sa kamay, tsaka nyo i-torque lang ng bagya guys. Bagya lang. Hindi naman kailangan sobrang higpit nito guys. Okay. Yan. So ang higpit niyan guys, pakanan naman. So yung kanina ginawa natin pakaliwa, pakanan naman ngayon. Okay. Okay, so ganun guys. So hindi mo kailangan na anin ng todo yan guys. Higpitan ng todo. Kasi baka mamaya ma-lost thread yan guys. Magkandalo ko na pag na-lost thread. Importante may higpit lang ng konti. So okay na tayo guys sa oil filter. So pag na-drain na, tingnan natin yung sa drain plug guys, kung okay na yung sa langis, kung na-drain na siya ng todo. Tsaka natin lalagyan na lang siya sa ibabaw. Na-drain na siya, wala na natulog guys. So pansinin nyo guys, meron pala akong kamatay, bakit meron akong kalang guys na inangat ko pa siya. Kasi po kaya inangat ko siya, lowered po yung sakyan ko, tapos hindi ako makapasok, kaya nakataas dito sa likod. Yan.
Nakataas kasi siya, kaya ginakang ko rito guys para pumantay yung sakyan at para makapasok din ako guys. So yun po. So yan. Tsaka pag naggawa kayo guys, kailangan meron kayong kalang guys dun sa sasakyan guys. Okay. So yun po. Yan. So ang gagawin natin yan guys, yung drain plug bolt, kukunin na natin, lilinisan na natin yan, tapos babalik natin drain plug. Makikita nyo, yung sinasabi ko sa inyo kanina, gasket washer, ito po siya guys, oh. So pipina siya, so kailangan talaga guys bumili ka ng bago, at para hindi tumagas guys. Okay, nakita nyo ito, yan. So yan yun guys. Ito yun guys, no? So ito yun, ito yung washer, yan. Oh, okay. Mura lang yung gasket na yan guys. Yan, ito yung number. Tapos ilagay lang dito guys. Magkakabit po kayo nito, kakailanganin nyo ng barena guys. So ito, kaya ako naikabit yan guys, ginabitan ko pa ng barena, binor ko pa yung panggitna kasi meron siyang almost 2mm na para kumasya rito sa bolt guys. So kung hindi na kayo magpapalit guys, ito yung luma ko eh. Kung hindi na kayo magpapalit ng gasket guys, pwede naman gamitan ng gasket maker guys. Okay, so ito tray band, bilhin nga kayo ng tray band na gasket maker at lagyan dito para panigurado rin guys. So ganun po ang mangyayari. Okay, so tara guys, kabit na natin. So yun guys, bali gagawin natin guys, pupunasan natin yan. Okay, so pupunasan natin tong drain nya guys para malinis. Ilalagyan ng drain plug, pinakabuka na ng drain plug guys. So linisin natin. So kailangan nyo talaga ng basahan guys para malinis. Okay, so yan guys, so malinis na siya. Then sa akin, lalagyan ko pa rin ng tray band guys kahit na bago yung gasket ko, yung gasket washer. Panigurado kasi ito guys eh, itong tray band. So lagyan nyo lang dito guys sa ibabaw. Yan, panigurado lang ito guys itong ginagawa ko para at least sigurado na hindi ito tatagas guys, hindi ka mangangamba. Ganun po. So kagaya ng sabi ko kanina, kung magpapalit kayo kung hindi kayo magpapalit ng washer, pwede naman 3 band na lang guys ang gamitin mo. Yan, pwede naman gamitin ng gasket maker guys. Okay, yan. Yan, ang paghigpit po nito guys, pakanan, then alalay lang guys para hindi malos thread. So yun guys, kailangan lang tanggalin itong cover. Punasan muna. Then, kung mapapansin nyo guys, gumamit na ako ng improvise na embudo para make sure na hindi tatapon yung langis ko. Almost 7 liters guys. Ano naman na engine natin. Okay. Bali 15W40 po guys ang langis ko. So Toyota oil yung ginamit ko guys. Pan diesel po ito. Yan, pan diesel na 15W40. Yan, for diesel engine oil guys. Bali yung ganito guys kalaki ay 4 liters po ito ang capacity yan. So pag naisali natin to guys ay pang 5 na guys.
yun po, may 5 na. So, may karga. Meron pa tayong 2 guys. Ayan. So, pang-6 na ito guys, yung kinakarga ko. Yung iba, nagkakarga guys, 6 lang. Pero siyempre, hindi umaabot yun sa pangalawang gauge pag 6 na yung kinarga mo. So, 6 na ikarga natin guys. Tignan natin sa whipstick. Yan. Hanggang dito lang guys pag 6 ang kinarga mo. Ito lang. Yan, hanggang dyan lang. Lalagyan na lang natin ng konting-konti guys para hindi naman natin iubos. Pwede natin hindi na iubos yung 7 guys. Yes, mga kalahati lang nito. 6 at kalahati. Yan. Check muna natin guys. Para hindi naman magsobra-sobra guys. Tingnan muna natin. Yan guys, so sakto na guys, di ba? Kita nyo. Oh, sumakto na siya. Ayun siya sabi ko guys. So, pwedeng pag nag-change oil kayo, ulit nyo lang yung panlas. Tingnan nyo lang sa dipstick para hindi mag-sobra-sobra yung langis natin. Yung hindi rin maganda pag sobra-sobra. So, pwede na takpan na po natin. Okay. Punasan na lang guys. Higpit kamay lang ito guys ha, pag ano kayo, higpitan na lang kamay. Okay, tapos natin na i-change oil itong Toyota Innova. So sana may nakuha kayong kalaman sa vlog na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.